Hoy, ba't umiiyak ang besi ko? Charis. So, kwento ko lang kasi na-denied ang lola niya sa US visa. Ito yung journey. Panoorin niya. Charis. French na po. Special na kasi ni French, mga assistant. Wala po. Pamela rin. Ayan, so ngayon dahil bawal cellphone doon, so inano ko lang yung memory ko habang nandun ako. So pipila muna kayo dito sa may part na to, ay malapit sa gate. So nakita nyo may mga signage na ganyan pero wala naman talaga nakasulat. So nakapilay dyan according sa oras. So nandun dumating ako, tinawag na yung 7:45, 7:30, 7:45. And then after a few minutes nung dumating na ako dito ay tinawag na kami. So pipila kami sa may next line na yun. Ayan, so sa next line, meron dyan nagbe-verify ng confirmation nyo. Ayan, tapos lalakad na kayo dito sa may tent. So dyan sa may tent na yan, dyan lalagyan ng sticker yung passport nyo with your name para makita din nila na meron kang booking. And then ayun, papasok na kayo sa pinaka-building and then pipila kayo dyan na parang dadaan kayo sa may airport security. So i-scan kayo dyan yung bag nyo and everything. So, para kayo nasa airport. So, after ma-scan, pupunta kayo dito sa may parang terminal na sobrang daming upuan. And then, sa may part na yon, yun yung pinaka main building, dyan napapasok. Ayan, so sobrang daming upuan dyan, tapos may pila din. Saka pa lang tayo magpo-proceed sa pinaka-building. So, yan, pagpasok sa pinaka-building, pipila kayo dyan. Then, may magtatanong sa inyo dyan, may magtuturo sa inyo na paproceed sa may Step 1. So, pupunta kayo sa may dulo na yon bago sa may window na interview. Ayan, after nun, iba-biometrics na kayo. And then, another pila. Upo na naman kayo. And then, parang ganyan yung itsura ng window. So, kung saan kayo matapat, doon kayo magpapa-interview. And then, last, ayun. Kung saan ka matapat na console, doon ka. So, good luck. Ayun, so dito na ako naligwak. Noong natapat ako sa window 29, isang American girl na payat na short hair na sobrang straight. Ayun, saan nakaka-intimidate din silang kausap kasi. So yan, pagbalik ko ng school, si Alice yung sinalubong ako, tapos sinabi ko. Kaya na tayo Hong Kong eh. Tapos mga tayo, lagi ako nakakita sa may Facebook lang ganyan, yung congratulations, tapos sa USA ka, next travel mo. Yung screenshot ko pala, yung pala, hindi pala siya effective eh. Serious. Ayan, so kwento ko lang how it happens. So, sobrang aga kong dumating dun sa Manila. So, sakto lang din ng oras. And then yun nga, nung nasa window na ako, natapat ako sa window 29. So, isa siyang American girl na short hair, na payat, na mukhang strict talaga. And then yun. So, una niyang tanong, what is the purpose of your travel? So, sinabi ko nga, for leisure and for tourism only. Sabi niya, okay. Tapos sabi niya, what do you do for living? So, sinabi ko na, I'm a government employee and I'm a public school teacher for 15 years and 2 months. And then, tinanong niya, have you traveled outside the Philippines? So, sinabi ko, I traveled to Singapore and Japan.
Sabi niya, we're in US. Sabi ko, in California. Sabi niya, why? Di sabi ko, I want to visit the famous tourist spot in California and also to visit the Universal Studios. Sabi ko, pang third na to if ever. Kasi sabi niya, you have traveled Singapore. Na nakapag-visit na ako sa Singapore, sa Universal Studios. Sabi ko, pati Japan. And yun. So, ano pa ba tanong? Tinanong niya kung may relatives ako. Sabi ko, wala akong immediate relative sa US. Gusto ko ano yung mga safe na answer. Yun lang din sinasabi ko. Sabi niya, are you traveling alone? Sabi ko, yes. Ayun. Tapos, who will fund your trip? Sabi ko, I have my savings, yung ganon. Tapos yung akala mo okay na. Tapos bigla niyang sinabi, unfortunately, I can't give you a visa right now. Ayun, so inabot na yung passport with blue paper. So actually sobrang dami namin nakikitang ganon. Ang daming mga denied din nung araw na yung kanina. And ayun. So, hindi talaga okay. So yun, tapos binarita ko na sa mga friends ko, pati yung mga nakakaalam. And yung sinasabi na okay lang daw yun, try ko na lang next time. And siguro sa part nyo, madali lang sabihin na okay lang yan. Pero pagka kayo mismo yung, imagine almost 1.5 month ko inaantay yung date na to. Tapos effort talaga kasi nagbayad ka ng 11,000 plus para sa visa. Tapos, yung mga sleepless night kasi hindi talaga biro. Tapos, nagpa-practice ka everyday. Tapos, nagbabasa-basa ka sa mga page na nakaka-anxiety talaga. And then, ayun, siguro, in real life, syempre talagang na-disappoint ako, na-hurt ako. Kasi, confident ako sa preparation ko, but still hindi. Unlike kasi sa may Japan, yung Japan kasi actually yung Japan, nauuna na akong bumili ng ticket bago ko mag-visa kasi iba yung pakiramdam ko sa Japan. Parang, yun ko ba, parang laba ko ng Japan, yung USA hindi. Charis. So, yun lang, share ko lang yung journey ko para magkaroon ng US visa. So, dito muna tayo sa may Asia Pacific. Charis! Ayun. Yun na lang. Bye-bye!